Po mga City of Dreams Manila Luxury Hotel. Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is Kapugan Boulevard, City of Dreams. Diba? Saan ba yung City of Dreams net dito? Baliktad. Uy, dito na pala yun, dito. Dali lang po ah. So today is August 18, 2026. At yung ngayon ay papunta dyan yan sa may City of Dreams. Dito yan sa may luxury hotel, Rojas Boulevard po to, Parañaque. At dadalhin po natin yan sa may Madrigal Building sa Mayakal Street, Tondo, Manila. Tondo? Sa Tondo pala yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila.
po dito. Ayan. Ay, dalawa lang kayo? Yes, dalawa lang. Pwede naman dito. Sige, yan na dito sa likod. Sige po. Pwede na rin po. Yan po. Ha? Dito na lang, ayos lang. Pero, Ayos lang. yan, maabot nyo naman po dito. Yan. Ha? Yan. Pwede na yan. Yan, yes. Ayan. Double check po para kay ma'am or ano pangalan nila? Sino pong nagbuo? Ani. Okay po. Philippine Air Force, re-review na raw po yung award at mga budget policy para sa mga reservists. Dahil po sa itong kanilang term na ginamit, stolen dollar allegation. Ibig sabihin, kasi alam nyo, kapag ikaw ay kawal ng pamahalaan, ang hirap huli ng mga badge na yan, ng mga award na yan. Hindi maglaban ka talaga, magkipagpuno ka sa kapatid. Pakikita mo na ikaw ay nagsilbi. Ika'y nakipaglaban sa Mindanao. Ika'y nakipaglaban sa isang group na may mga ulagaler. So, karapat dapat sila mabigyan ng kanila. Diba? Pero ngayon ko lang nalaman, sorry ngayon ko lang nalaman na pwede palang bigyan din naman ganyan yung mga service. Sabi nito ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco. Kanila raw po natanggap yung mga information, maybe criticism, question ng publiko tungkol sa mga military service at recognition na ibinigay sa dating party list representative na si Michael Mikey Romero ang kanyang posisyon. Brigadier General ng Philippine Air Force Reserve. Sabi rito, lahat ng awards at budget na isinusuot sa military uniform dapat daw ay supported, dapat ay meron mga appropriate the general orders for official documentation. Hindi pwede pinili lang sa kanto-kanto, di ba? Oo. So dapat, halimbawa, si Micah, ikaw ay reservist ng Coast Guard. Halimbawa lang to may tumalon sa barko. Magaling si Micah tumisid or lumangoy sa save niya. So they can give that special badge or award. Pero bakit nabibigyan nga yung wala? Kasi yung dalawang award na binigay kay Mr. Romero, exclusive yun. Listen yung dalawang award na ibinigay kay Mikey Romero, exclusive po pala yun sa lumaban at lumalaban sa mga kalaban ng pamahalaan. Like terorista or mga rebelde, yung nakikipagpakbakan talaga, yung literal, yung nakikipagpakbakan, for example, sa Mindanao. Yung dalawang award na naibigay ko sa kanya, exclusive sa mga ganoong situation. So ngayon, sabi ng Philippine Air Force, dapat may mga documentations bakit nabigyan ng ganyan yung reservice. And in fairness, sa Philippine Air Force, no, na-accept nila yung patikos ng publiko at ng mga sundalo. Kasi yung mga sundalo nakapansin eh. So, kanila raw i-verify, kanilang i-investigahan at i-review bakit may ganoong kataas na mga budget awards na nakuha yung reservist na politiko at businessman
na si Romero. Sabi pa rito ng Philippine Air Force, ha? The Reserve Command, Philippine Air Force, dito po kasi siya reservist. In coordination with the other major services of the AFP, will review and strengthen existing policies to ensure proper documentation and the integrity of the military awards and recognition system. Maraming salamat, no? Nakita ko ito na diba? So, naging controversial ito. Meron ba tayong picture nun? May picture tayo, serial, si Ford. I-post nga natin picture nilang dalawa. Si Chief of Staff General Antonio Navarrete, kasama niya si Mike Romero. Nagpa-picture sila. Mahiya talaga si Navarrete. Ang mahiya talaga si General Navarrete. Oo, mas maraming budget sa kanya si Romero. Asa ka pa doon? 36 years si General Navarrete. Si Romero yata mga 20 or 25 something. Sila naging reservist. Mas marami pa siyang budget. Sabi siguro ni General Navarrete, parang niloloko yata ako ng niloloko yata ako ng aking opisina. Ay nagpa-picture sila. Nakita ang mga sundalo. Ayan o, pinakita po namin sa isang social media. Pakita po namin, tinan nyo po si General. Nasa left po siya. Tama ba ako? Pag tinitingnan ng left, o yun yung medyo mababa. Tinayo yung mga budget niya sa kanyang dibdib. Pinaghirapan niya na. Si General Navarrete, pinaghirapan niya yan. Walang question dyan, sir. Wala kaming question sa'yo. Talagang service. Yung matangkad na medyo bata itong si Romero. Tingnan nyo naman yung budget. Diba pa? Kahit itong service. Ang dami, sobrang napakarami. O sige, sinend sa atin, Mike, buksan ko ha. Sinend sa atin, may statement na raw po si Mikey Romero, si dating Representative Mikey Romero, dito sa nangyari. O to, sabi niya. My record of service to the armed forces of the Philippines, both as a former legislator and as a general. Pwede pa naman si general. Paano kayo maging general, no? Ano kayo yung mga pwedeng gawin para maging general? Reservist. The AFP is rooted in a singular objective. Strengthening our military and supporting the men and women who defend our nation. Sabi niya. Ito yung kanyang pinagmamalaki. I have demonstrated his commitment to tangible action. Okay? Legislative action. Nung siya po yung mababatas. As a member of Congress, I co-authored. I co-authored the 2016 AFP salary standardization measures to ensure fair compensation and welfare for our uniformed personnel. Hindi pa pagkasakit ko, sir. Alam mo kung bakit? Hindi naman galit sa sweldo o trabaho mo gumawa ng batas para sa kanila. Bakit ipagmamalaki mo gumawa ka ng batas, co-authors ka lang? But anyway, pero co-authors ka, mali po ito. Ipagmamalaki mo trabaho mo gumawa ng batas. Hindi naman ikaw ikaw bang nagpasweldo? Ikaw bang nagdagdag ng sweldo nila? Mali ito, mali yan. Sabi niya lang kasi dito, siya raw ay nag-co-authors. Pinagmamalaki niya ba siya nagkaroon ko ng ganitong mga parangal? Ilang March ha? March salary ha? Pangalawa, sabi niya, field services and relief. Ito na yung sumasali sa mga relief operations at saka sa mga field services. Kaya walang problema sa akin. Problema. Pero sir, ito naman ang balance dyan, sir ha? Kaya gawin to. That's the simpling reservist. Nagmamadaling balita, puntahan muna natin si Radman Marge de Nico Marge. Mga kasama, pinupirma ni Deputy Commissioner for the Enforcement Group ng Bureau of Customs sa Labas ng Bataan,
pang malinaw kung saan siya, pero ang pagkakasabi-sabi dito ay nagpapasok na siya sa pwesto. Kanina nung tinitingnan ko yung mga baril, alam ko kaagad na ano yung baril, March di kalibre. I mean, maganda, maayos, at hindi siya mabibili ng, alam mo saan lang. So sabi ko, akala ko pa nga talagang may kaya. Sabi ko, may kaya itong bata. Kasi yung baril na ginamit niya, maayos yung pala official nga ang ama. Official, yun nga at iniit na iniintindihan din naman ng leader dahil medyo syempre, for sure, mahirap din sa kalagayan niya kung nangyari yung sa nabalita na iyon. Okay, so, release si tatay, pero hindi pa malinaw kung saan na siya magpapadala. Wala pa bang kasong inihahanda para si tatay? So ngayon, wala pa naman na ibabanggit sa atin kung may kaso ito. Pero ang pagkakabanggit lang sa atin ni Commissioner ay magkakaroon siya ng administrative liability. Okay, maraming salamat March. May March, paki-update mo nga muna anong balak ng Philippine Air Force dito sa sa anong tawag doon? Major or ano bang tawag doon? Budget, rough budget ng isang reservist, ha? Nabanggit na iaan sa atin ng Philippine Air Force nung kahapon, kanina nabalita natin na nire-review na nga ng kanilang command yung itong naging kalagayan niya nitong kanilang reservist na ito. Nire-review nila. Kanina din nagkaroon din tayo ng press meeting at yun pa rin naman yung kanilang sagot sa naturang issue. Okay, salamat March! Kasama mo sa mga programe, Radio ng March, Dugo, sa Top-RN, Gazal, Gazali. Nabalikan mo natin yung malungkot na balita ni March Domingo, anak ng opisyal ng Bureau of Customs, yung bata na namaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. No? Sa baril pala, makikita mo agad kanina Nung nakita ko yung baril, sabi ko, ito may kaya at maayos yung baril Yun nga pala, yung baril ay lisensyado naman at official na Bureau of Customs itong kanyang tatay. So, hindi pa raw makausap dahil sa nangyari, hindi pa rin makausap si Sir, pero may kakaharapin. Tandaan nyo yung unang kaso ng pamamaril na naitala sa kasaysayan natin sa eskwelahan, ang baril ay pag-aari din ng pulis na Chahi. Diba? Yung suspect, kinuha niya, pinasok niya, dinakaw niya, yun ang term, dinakaw niya yung baril ng Chahi niya na pulis, lawyer at pulis. Okay? So itong pangalawa, na school shooting sa Zamboanga, dinakaw niya rin yung baril ng kanyang tatay na opisyal. Sabi ho ng otoridad kanina sa report ni March, at alam naman natin, kapag ikay nabigyan, kami rules yun meron po kayong ethics, diba? Kapag ikay nabigyan ng baril, meron pong dapat gawin para maprotektahan mo yung baril, ikaw at yung pamilya mo. Hindi po Turn left onto Yaqui Street, then your destination will be on the right. Yan na sa likod ng owner, sa right side mo. Your destination is on the right. Yan, dyan lang. Ganito. Okay, bayad kukunin ko lang sa likod, ha? Ha? Hindi, dun na yun. Yeah, Ipantali mo natin ng konti para makatabi tayo. Okay, pwede niya. Mga tao pala. Ay, wala ano.
Thank you ah. Ingat po, God bless po. Salamat. Ay, Diyos ko. Lahat. Sige. Magbig. Your route may be affected by Metro Manila floods. Turn left after Penn Station onto Long Main Street. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawin ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.